Probinsyana naloko ng illegal recruiter, kaya naghanap na nga lamang ng ibang mapagtatrabahuan. Laking gulat niya na ang magiging boss niya pala ay ang lalaking minsang nangloko sa kanya sa 7-Eleven. Ang sakit na ng paa ko sa sapatos na to. Angil nga ni Rose sa kanyang sarili habang minamasahe ang kanyang paang puro paltos na nga. Minarkahan ng dalaga ang petsa ng araw kung kailan siya makakabili ng sapatos matapos ang posibleng araw ng kanyang trabaho. Yun ay kung papalarin nga siya sa kanyang applyan. Habang nagpapa-photocopy nga ng requirements, si Rose natanaw na nga niya sa di kalayuan ng isang convenience store. Wala rin naman siyang choice kundi sa 7-Eleven na lang bumili ng kanyang makakain kahit na mataas ang bilihin nito. Masyado na kasing malayo sa ibang pamilihan ang kanyang lokasyon at mahihirapan pa nga siya lalo kung lalakarin niya ang pabalik ng kanilang bahay para lang kumain. Habang pumipili nga siya ng pinakamurang pagkain, napansin nga ni Rose ay isang lalaking nakatapat sa vending machine ng kape. Pinagmasdan ito ng dalaga mula sa kanyang gawi. Nakasuot ito ng formal na damit at hamak na mitikuloso ang itsura ng binata. Napakatangos ng ilong nito at katamtaman lang ang kulay ng balat. Masyado ring prominente ang panga nito at napakaganda ng mapang-akit nitong mga mata. Mukha itong banyaga na taga Middle East, yung mga itsurang rugged look at supermodel ng buong universe. In short, hindi kami bagay. Wika nga ni Rose sa sarili. Hindi malaman ng dalaga kung masyadong ginagalingan ng kanyang imahinasyon dahil parang humahakbang papalapit sa kanya ang di kalalang binata. Ngumiti pa nga ito ng alanganin kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ngang mahimala. Mahinang saad nga ng dalaga. "Hi miss," nakangiting wika nga ng lalaki sa kanya. Napalingon nga si Rose sa kanyang likuran at gilid para masiguradong siya ang kausap ng binata. Itinuro pa nga niya ang kanyang sarili at nagtatakang nagtanong ng, "Ako ba?" Tumango naman na nakangiting lalaki kaya napangiti na nga lamang rin si Rose. "Hello?" Maharot nga na bati ng dalaga. Hindi naman ako mabubuntis sa simpleng hello lang, diba? Kastigo pa nga ni Rose sa kanyang sarili. "Miss, baka pwedeng favor naman. Alam mo, kamukhang kamukha mo kasi yung dati kong kasintahan na nawala na." Tanong ng estranghero at napahawak pa nga sa batok at mas lumapit pa nga sa gawin ni Rose. "Baka pwedeng sabihan mo ako ng babay kapag gumaway ako sa'yo bago ako lumabas. Para kahit papaano, maramdaman ko naman na laging nandyan siya. Miss na miss ko na kasi yun eh." Tanong nga ng binata kay Rose. Parang nahihipnotismo namang nakatingin si Rose dito. Wala sa sariling napatango siya habang nilalanghap ang mabangong amoy ng lalaki. "Shucks, amoy palang ulam na." "Ha?" Takang tanong ng lalaki at napahawak na nga lamang si Rose sa kanyang labi. Wala, sabi ko, sige po." Bawi nga ni Rose sa kanyang kaharutan. Sa isip niya ay binabatukan na nga niya ang kanyang sarili. "Pagbigyan mo na ako. Minsan lang ako kumalampag eh." Wika pa nga ng dalaga sa kabilang parte ng kanyang isipan. Nakakaintindi namang tumango ang binata at pumunta na nga sa mismong tapat ng cashier. Sinundan naman siya ng bahagyan ni Rose hanggang sa tumingin na nga sa kanyang cashier. Ngumiti nga si Rose sa artistahing lalaki na kumausap sa kanya kaya kumaway nga siya at nagsabing, "Bye, ingat ka." Nagbalik kaway naman ang binata at tumango ang cashier sa lalaki. Lumakad dito sa may pintuan at lumapit naman si Rose sa mismong cashier. Inilapag nga ng dalaga ang footlong at tubig na kanyang napamili kanina. Bago pa nga tuluyang umalis ang lalaking nakilala ni Rose, ay kumindat pa nga ito sa kanya sabay sabing, "Bye babe." Pinamulhan ng pisngi ang dalaga at napakagat nga sa ibabang labi. Patuloy pa nga ang pagpapantasya ni Rose sa lalaki at naputol lang ito nang magsalita ang kahero. "Ito lang lahat, miss?" Tanong nga nito. Napalingon naman si Rose at tumango nga sa kahero. "279 pesos lahat." Wika nga ng kahero. "Ano? 279? Tigagal nga na tanong ni Rose at tinignan ang total ng kanyang pinamili. "Teka, 58 pesos lang kaya yung bilang ko sa footlong at saka tubig na yan. Bakit sobrang laki naman ata ng patong nyo? Di ko babayaran yan." Mataray pa nga nitong saad. "Yung boyfriend nyo po kasi kanina ang binili ay 221 pesos tapos yung sa inyo po 58 pesos. Kaya naging 279 lahat." Paliwanag naman ang nasa cashier. Napataas ang kilay ni Ruiz at hinarap ang lalaki. "Anong boyfriend? NBSB kaya ako?
No boyfriend since birth to, kuya, kaya wag kang ma-issue ha. Masungit nga naturan ni Rose na anumang oras ay makakasakal na nga ng cashier. Yung kaninang lalaki sabi niya girlfriend ka niya. Yung tumawag sa'yo ng babe, ngumiti ka pa nga tapos nagbabay ka pa. Modus ata kayong dalawa eh. Pagalit nga ng kahero kay Ruiz. Hindi ko kilala ang isang yon. Kaya bakit mo sa akin isisingil ang pinamili niya? Asik nga ni Rose sa kahero at lumayo ng bahagya sa counter table. Napakamot ng ulo ang cashier at itinuro nga ang CCTV sa taas ng ceiling. Kung hindi ka magbabayad, sasabihin ko na modus kayo ng lalaki mo. At ipagbibigay alam ko yan sa mga pulis. Kitang-kita sa CCTV ang ginawa niyong dalawa. Natameme na nga lamang si Rose at napangiwi sa sinabi ng lalaki. Naglabas nga siya ng pitaka at nagbigay ng 280 sa cashier. Ang kaninang namumulang pisngi dahil sa kilig sa manggagansyong binata ay napalitan ng pamumula dahil sa galit. Hayop na yun? Na isa ng abnormal na lalaking yun? Mahinang usal nga ni Rose. Magbabayad naman palang dami pang drama sa buhay. Rinig nga ni Rose na saad nga ng kahero. Tigilan mo ako kuya ha, kuhang-kuha mo talaga yung inis ko. Pikon nga na wika ng dalaga. Hindi naman siya sinagot ng cashier at kinuha na nga lamang ang saktong pera na pinamili niya. Lumabas nga si Rose na sobrang namumula na nga sa inis dahil sa damukol na lalaking hindi niya naman kilala. Naka-formal attire pa tapos manggagansya lang naman pala. Pikon nga na wika ni Rose at sinipa ang batong kanyang nakita. Bahagya siyang napaismid dahil sa sakit na nararamdaman ng kanyang paa. Naupo nga siya sa bench at tinanaw ang kalsada ang kanyang lalakarin pa uwi. Pasneya talaga. Pili pa ako ng pili kung anong pinakamurang kakainin ko tapos yung kinuha ng timang na yun, lampas pa sa 200. Parang gusto nang masabunutan ng dalaga ang kanyang sarili dahil sa inis. Sa araw-araw ay sobrang kanyang ginagawang pagtitipid para lang mapagkasya ang kanyang pera at makumpleto ang requirements na kakailanganin niya papunta sa Maynila. Mapalad si Rose dahil may magulang nga siyang nagsumika para mapagtapos siya ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Simple lang ang kanyang pamumuhay. Ang kanilang pamumuhay sa probinsya. Magsasaka ang kanyang amang si Jaime Montes at sa pamilihan naman nagtatrabaho ang kanyang ina na si Elena Montes. Dahil nag-iisang anak lang si Rose, pinipilit ngang ibigay ng kanyang magulang ang kanyang pangangailangan kaya wala nga siyang balak na ma-disappoint ang kanyang nanay at tatay. Sa kabilang banda, "Where the fucking hell are you, Kurt?" Galit na tanong nga ni Kobe sa kanyang kaibigan. "Ikaw ang where the fucking hell are you? Kanina pa kita hinahanap dito sa plaza." Sagot naman ni Kurt at rinig pa nga ni Kobe ang tinig ng babaeng nangungulit sa kanyang kaibigan. "Sabi ko hintayin mo ko at wag ka nga alis. Pagbalik ko wala ka na sa pwesto." Inis nga na bulalas ni Kobe sa kausap. "May dinaanan lang." Sagot naman ni Kurt. "Make it fast before I could tear you into pieces." Inis naturan pa nga ni Kobe at ibinabahang tawag. May lupa ang magulang ni Kobe na naiwan sa lugar ng Santa Rita kaya dinaanan nga nila ngayong araw para makita ang kabuuan ng lupa. Nag-iisang anak lang, si Architect Kobe Hamza Malik, kaya solo na nga lamang niya ang kumpanya ng kanyang amate na. Isa sa pinakamahalagang pamana ng kanyang makukuha ay ang lupa ng kanyang magulang sa Santa Rita. Dahil dito nga sila nakabuo ng napakaraming alaala bago sila bumalik sa Maynila. Kaya laking gulat nga niya nang makita ang bahay nilang nasalanta ng bagyo at tinimniman nga ng mga magsasaka ng kanilang produkto. Sa pagkakaalam nga ni Kobe ay ang pamilyang Montes ang nagtatanim sa bakuran ng kanyang magulang. Gustuhin man niyang patayin lahat ng tanim ay hindi niya nagawa. Naisip kasi ng binata na idaan na nga lamang sa tamang proseso ang lahat at ipakulong ang padre de pamilya ng Montes. Napatingin nga si Kobe sa supot ng 7-Eleven. Napailing na nga lamang siya nang maalala ang senaryo kanina sa loob ng convenience store. "Well, this is just a perk of having a good-looking face." Wika pa nga ni Kobe sa sarili at naglakad na nga papunta sa kitaan nila ng kanyang kaibigan. Samantala habang naglalakad nga si Rose pauwi sa kanila, ay nakayapak nga siya. Paulit-ulit din niyang sinusumpa sa kanyang isipan ang lalaking manggagancho sa kanya. Pagkarating nga niya sa kanilang bahay,
Mabilis nga siyang sinalubong ng kanyang ina at sinuri ang kanyang kabuuan. "Sus Mio, anong nangyari sa'yo anak?" Gulat nga na usal ni Elena nang mapansing nakapaa ang kanyang nag-iisang anak. "Nasira po kasi yung sapatos ko, Nay. May loko-loko po kasi sa convenience store kanina," ngiwing paliwanag nga ni Rose. Mabilis namang pinapasok ni Elena ang kanyang unika iha at pinaupo nga sa kanilang kahoy ng sofa. "Maglinis ka ng katawan bago ka pamadat na ng tatay mo. Siguradong magagalit yun kapag nakita ka niya na ganyan ang ayos mo. Mamaya mo na ikwento sa akin ang sinasabi mong loko-loko na yan. Hala sige, gawin na roon." Saad nga ng nanay ni Rose. Si Rose Ellen Montes ang nag-iisang anak ni na Elena at Jaime. 23 anyos na nga ang kanyang edad at no boyfriend since birth nga talaga ang dalaga. Nakapagtapos nga siya ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. Isa siyang scholar ng bayan kaya naging tampulan nga siya ng tukso pagkatapos niya sa kolehiyo. Hanggang sa makapagtapos na nga siya ng kanyang degree. Wala siyang naging kaibigan dahil binansagan nga siyang social climber at gold digger sa kanilang eskwela. Kahit hindi naman talaga. Kaya ngayong nabigyan nga siya ng oportunidad para makarating sa Maynila, hindi nga niya sasayangin pa. "Anak, ayos na ba ang lahat ng requirements mo roon?" Tanong nga ng amang si Jaime kay Rose. Sinandukan niya ng kanin ng dalaga at iniabot ang ulam sa tabi nito. "Opo, Tay. Nakausap ko na po ang agency sa Maynila. Pagkarating ko po doon ay makakakuha naman po ako kagad ng trabaho." Nakangiting sagot nga ni Rose. "Pero anak, magtabi ka ng pera. Mahirap na at baka magkaroon ng aberya, wala kami ng tatay mo ron para ipagtanggol ka." Wika naman ni Elena. "Huwag po kayong mag-alala sa akin, Nay, Tay. Kayang-kaya ko po to. Tsaka isa pa, andyan naman po kayo palagi para supportahan ako." Tugon nga ni Rose at nakita nga niya namang puno ng pagmamahal sa kanya ang kanyang magulang. Matapos ang preparasyon ng dalaga sa kanyang kagamitan, naihanda na nga rin ng kanyang ama ang sasakyang kanilang gagamitin sa paghatid kay Rose sa terminal. Naiiyak pa nga ang ina ng dalaga dahil ito ang unang pagkakataon na mawawalay sa kanila ang kanilang unika iha. Ngunit alam din naman ni Elena na kailangan mag-matured ng kanyang anak na si Rose. "Anak, basta wag mong pababayaan ang sarili mo ron." Naiiyak na nga na wika nga ni Elena. "Ano ka ba, mahal? Tayong nagpalaki sa anak natin. Kaya dapat magtiwala tayo sa kakayahan niya. Summa cum laude yata ang nag-iisa nating anak. Hindi yan mabilis na maloloko sa Maynila." Saad naman ni Jaime para mapatahan nga ang kanyang misis. "Tama si tatay, Nay. Beauty with brains kaya ang baby mo kaya hindi ka dapat sobrang mag-alala. Kayo nga po ni tatay ang dapat na pagsabihan kung mag-ingat eh. Mamaya may kapatid na pala ako kapag uwi galing sa Maynila." Sagot pa nga ni Rose at pakunwaring nagtatampo sa kanyang nanay at tatay pero nagbibiro lamang siya. "Yan naman anak eh. Depende sa klima. Malay mo pwede na. Lalo na talaga ka naman na. Baka gusto mo na ng kapatid. Tsaka pa rin naman hindi maiinip ang nanay mo sa kahihintay sa'yo." Pabirong wika nga ng ama ni Rose at kumindat pa nga kay Elena. "Hay naku, tigilan mo nga ako, Jaime. At talagang tatamaan ka talaga sa akin." Sita naman ni Elena at nagpunas nga ng luha nito. "Matagal na akong may tama sa'yo, mahal. Hindi na kailangang ipangalandakan pa yun eh." Sagot naman ni Jaime. Naiiling naman si Rose sa kanyang mga magulang. Yun ang pagmamahal na nakagis na niya. Kaya hanggang maaari, yun din ang gusto niyang makuhang pagmamahal sa isang taong inilaan para sa kanya. Tipong kahit hindi sobrang yaman pero hindi din naman hikaw sa buhay. Kailan kaya ako makakahanap ng para sa akin? Lord, bigyan naman. Usal pa nga ng dalaga sa kanyang isipan. Nang maibaba na nga ng ama ni Rose ang kanyang kaunting gamit, ay lalong naghalo ang lungkot, saya at kaba ng dalaga. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang madadatnan niya sa Maynila. Tanging agency lang kasi ang nakontak niya at ito rin ang magbibigay sa kanilang matutuluyan. "Anak, tatawag ka ha?" Wika nga ni Elena habang nakayakap kay Rose. "Umuwi ka na kapag hindi maayos ang sitwasyon kung sakali. Ayos lang sa akin. Kung pag-ipunan na lang natin ang..." "Tay, ako na pong bahala." Pagpuputol nga ni Rose sa sasabihin ng kanyang ama. "Sapat na ang nagawa niyo para sa akin. Mahal niyo po ako at mahal ko rin po kayo. Hayaan niyo po na ako naman ang bumawi." Marahang turan nga ng dalaga. Matapos nilang mapag-alaman na nakasakay na nga si Rose
sa barko patungong Maynila. Nagpaalaman na nga sila. Kumaway pa nga siya sa kanyang magulang hanggang sa hindi na nga niya matanaw ang mga ito. Nang tumuloy na nga ang kanyang biyahe, pumasok na nga ang dalaga papunta sa cabin ng kanyang inuokupa. Panibagong lugar, panibagong buhay. Mahinang usal nga ni Rose. Kinabukasan ng makalapag na nga ang barko, kinontak agad ni Rose ang recruiter na kanyang nakausap. Pero napupudpod na ata ang kanyang daliri kakatipa sa kanyang cellphone ay hindi pa rin niya makontak ang taong susundo sa kanya hanggang sa napagdesisyonan nga ng dalaga na maupo at maghintay na nga lamang sa susundo sa kanya. Mag-aalas 3 na nga ng hapon pero wala pa rin siya. Naputol kaya ako? Pasneya naman. Usal na nga ni Rose at kinakabahan na nga. Naglakad na nga lamang siya papunta sa labas ng terminal. Napansin nga ni Rose na may batang kumakain ng ice cream. Dahil sa takam, sinundan nga niya ng tingin ang pinanggalingan ng bata at naglakad papunta roon. Napailing na nga lamang siya nang pumasok nga siya sa convenience store. Naalala niya na naman ang lalaking naging rason ng pagkasira ng kanyang sapatos at paglakad nga niya pa uwi mula sa bayan hanggang sa kanila habang nakapaa. Hindi niya kasi nabili ang sapatos na pinag-iipunan niya dahil binayaran lang naman niya ang pagkain na hindi naman niya in-order sa 7-Eleven. Lumakad nga si Rose papunta sa sasakyan ng taxi at ibinigay ang address ng kanyang papasukang trabaho. Pero nang makarating nga sila, ay nagtatakang nakatingin sa kanyang driver. Dito po ba talaga kayo? Tanong nga ng taxi driver. Bakit po kuya? Nagugulhang tanong naman ni Rose at itinuro nga sa kanya ng taxi driver ang gawin sa labas. At nakita nga niya, patay mo ang hanap buhay ko. Wika ng dalaga sa slogan at nangunot ang kanyang noo. Kapati Funeral Services? Pasa pa nga ni Rose sa kasunod na linya. Dito po ba talaga kayo? Tanong nga ng taxi driver. Hala, hindi po. Sa finance firm po dapat ako eh. Sagot naman ng dalaga. Paano po yan? Mukhang sa probinsya pa po kayo nang galing eh. Gusto niyo po ba na sa hotel na lang muna tumuloy ngayong gabi? Bukas na lang po kayo maghanap ng upahan para kahit papaano ay hindi kayo gabihin sa daan. Nag-aalalang tanong naman ng driver. Napangiti naman si Rose at nagpahatid na nga lamang sa hotel na mura lang ang bayad. Inilapag nga ni Rose ang lahat ng kanyang kagamitan at naglinis ng katawan. Ilang sandali pa ay tumawag na nga ang kanyang tatay at alanganin niya itong sinagot. Hello nak, kamusta ka dyan? Tanong nga ng tatay nitong si Jaime. Sandali, wag ka munang sumagot, loudspeaker ko ang cellphone para marinig ng nanay mo. Wika pa nga nito. Napalunok nga si Rose habang tinatambol ang kanyang puso. Ayos lang naman tay, bali may matutulugan naman po akong kwarto rito, maluwag po ang kwarto. Saad nga ni Rose, pinili niyang magsinungaling sa kanyang magulang dahil hindi niya gugustuhin mag-alala ang mga to sa kanya. Paniguradong papauwiin nga siya ng mga to sa kanilang bahay sa probinsya kaya't kailangan nga niyang pagtakpan ang totoong sitwasyon. Anak, okay ka lang ba talaga? Tanong nga ni Elena. Pumatak ang luha ni Rose at bahagyang tumango kahit hindi naman siya nakikita ng kanyang magulang. Opo, Nay. Ayos na ayos po. Paano po ba yan? Kailangan ko na po kasing magpahinga para sa training ko bukas. Pagsisinungaling na wika na nga lamang ni Rose. Ganun ba? O sige anak, tatawag na lang kami ulit bukas ha? Kinumusta ka lang namin para malaman kung ayos ba ang sitwasyon mo. Mahal ka namin ng tatay mo. Wag na wag mong kakalimutan yan. Turan nga ng kanyang ina. Mahal ko rin po kayo, pahinga na po kayo. Papahinga na rin po yung prinsesa nyo. Sagot nga ng dalaga at pinatay na nga ang tawag. Nahiga nga si Rose sa puting kama at napadasal na nga lamang dahil sa kanyang problemang kakaharapin bukas. Samantala, habang nag-aayos nga si Kobe ng kanyang gamit sa lamesa, napansin niyang tambak ang application form na nasa harapan niya. Napahilot ng sentido ang binata dahil sa perwisyong dinulot ng kanyang personal assistant kahapon. Nagpaalam kasi ito sa kanya na hindi na nga magtatrabaho dahil namasukan ito sa kalabang kumpanya na pagmamay-ari nga ng kalaban ni Kobe. Bumukas ang pintuan at iniluwan nito ang matalik niyang kaibigan na si Kurt. Ang aga mong problemado alak ka muna. Birong wika pa nga ni Kurt kay Kobe. Scan mo nga mamaya ang mga papel na ibibigay ng sekretarya ko. Kailangan ko ng isang tao sa marketing na itetrain ni Mrs. Gonzales bago mag-retire ang matanda at isang lalaking magiging personal assistant ko.
Saad nga ni Kobe at inilagay sa basurahan ng application form ng mga aplikante kahapon. Ako? Ako mismo na may-ari ng maraming negosyo? Inuutusan mong maghanap ng training for marketing head at PA mo? Hindi makapaniwalang usal nga ng kaibigan ni Kobe na si Kurt at tinuro pa nga ang kanyang sarili. Yes, wala ka namang ginagawa sa buhay at nagtatapon ng oras para lang sa pambibwisit sa araw ko. Mabuti pang mapakinabangan kita. And to tell you honestly, maraming babaeng maganda ang nag-a-apply. Baka may matipuhan ka pa at mag-click kayo. You know what I mean? Saad pa nga ni Kobe, pang-i-etchos nga sa kanyang kaibigan. Kabisado na kasi niyang hilat siya ng bitukan ng kanyang kaibigan. Basta may babae palagi itong nakasang-ayon. Sure bro, I'm no rush. Anong oras ba? Nakangiting tanong pa nga ng kaibigan nitong si Kurt. Later 9 a.m. Sagot nga ni Kobe at bumalik na nga sa kanyang upuan. Good, I'll break my fast downstairs. Wika naman ni Kurt at lumabas na nga ng opisina. Nang makalabas na nga ang kanyang kaibigan, doon na nga tinuon ni Kobe ang kanyang pansin sa mana na lupa na nasa Santa Rita. Doon niya napansing hindi naman kabuuan ng lupa ang nasakop ng mga Montes. Pero halos 4 ektarya ng lupa ang kanilang nakuha mula sa kanya. Kumontak nga siya ng lawyer about the case. Gusto nga ni Kobe na kasuhan si Mr. Jaime Montes for tainting their ancestral house. Ibinigay ng binatang lahat ng dokumento na kailangan para makuha ang importanteng lupa na yon. Hindi siya papayag na basta-basta na lamang ito mapunta sa abusadong magsasaka. Miss, pwedeng magtanong? Nakangiting wika nga ni Rose. Tinaasan siya ng kilay ng babae bago siya sinagot. Nagtatanong ka na? Masungit na turan pa nga nito. Nawala ang ngiti ni Rose at nagtanong na nga lamang. Agency ba to? Hindi. Tipid na sagot ng babae at umalis na nga sa pwesto nito. Tinarayan niya pa nga si Rose bago maglakad palayo. Napairap naman ang dalaga dahil sa inarte ng babae. Yung pag-arte niya hindi tugma sa sama ng mukha niya. Mahinang usal na nga lamang ni Rose. Sumunod na nga lamang siya sa pila ng mga aplikante kahit na hindi niya alam ang kanyang papasuking trabaho. Sa konklusyon kasi ng dalaga ay formal namang trabaho ang kanyang papasukin dahil puro naman formal ang ayos ng mga nakapila sa unahan. Maya-maya may pumila na nga sa likod ni Rose. Ngumiti ito sa kanya kaya napangiti rin siya. Matanong ko sana, ano-anong trabaho ang pinipilahan natin? Nahihiyang tanong pa nga ni Rose sa kanila. Nagtaas naman ng salamin ng babaeng kanyang kaharap. Bale 2 posisyon lang. Isang marketing head at isang personal assistant ng CEO. Marahang sagot nga niya. Ha? Aalis na lang siguro ako. Pahiwatig nga ni Rose. Wala kasi siyang alam sa marketing at lalo namang hindi pagiging personal assistant ang gusto niyang trabaho. Miss, sandali. Try mo lang, malay mo matanggap ka. Malaki ang pasahod dito. Saad pa nga ng babae kay Rose at hinawakan pa nga siya sa braso. Napabalik na nga lamang sa pila si Rose dahil sa pagkakarinig niyang malaki ang sweldo. Kaya siguro pinipilahan to ng marami dahil sa sweldo. Usal na nga lamang ng dalaga sa kanyang isipan. Sige na nga, pipila na lang ako. Pwede na rin to siguro na panimula. Usal nga ng dalaga. Sige pipili na lang ako. Ano palang name mo? Ako si Macy Lane Sanveda. Ikaw? Rose Ellen Montes. Anong ina-apply mo sa kanila? Tanong naman ni Rose. Sa marketing sana, ayokong maging personal assistant ang may-ari. Alam mo, narinig ko kasi na masungit kasi yon. Bulong pa nga ni Macy. Sa huling pangungusap na binitawan niya, napatango na nga lamang si Rose at naisip na ang pagiging personal assistant na lang ang kanyang applyan. Total malaki naman ang sweldo, kaya't pagtsatsagaan na nga lamang niya. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa hanggang sa si Rose na nga ang kasunod sa pila. Pagkaupo niya pa lang sa tapat ng upuan, nang mag-i-interview ay natigilan nga siya. Napakagwapo kasi ng interviewer at para itong lalaki mula sa magazine at mga nilalagay na litrato sa billboards. Pero mas natigilan nga siya nang sinabihan siya nitong umakyat sa opisina ng CEO. Hindi niya na nga kinwestiyon pa ang lalaki at sumunod na nga lamang si Rose. At habang paakyat nga ito, ay nilingon niya pa nga si Macy na sumunod nang pumasok sa room for interview. Kaya mo to, para sa pangbayad mo ng sangla. Maganda ka at matalino.
Pagpapalakas nga ng loob ni Rose sa kanyang sarili habang naglalakad na nga papasok sa opisina ng CEO. May babaeng nagtitipa sa computer na nagtatanong sa kanya kung siya ba si Rose Ellen Montes. Mabilis niya naman itong sinagot at tumango, kaya itinuro na nga sa kanya ang pintuang may prenta na Chief of Executive Officer, the President. Lumapit na nga lamang ang dalaga sa upuang bakante at bumati nga ng magandang tanghali sa taong nasa likod ng swivel chair. Kobe Hamsamalik. Basa nga ni Rose sa pangalan na nakasulat sa plaque. Nagulantang na nga lamang si Rose nang humarap sa kanya ang binatang hinting-hindi makakalimutan ng kaibuturan ng kanyang buto. There's no good in the afternoon, Miss Montes. Bati pa nga nito sa kanya. Hindi makapaniwalang nakatingin si Rose ngayon sa lalaking sinasaksak niya at sinusumpa sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw lang. Si Mr. Manggagancho pala to eh. Usal nga ng dalaga. What? Taas kilay nga na tanong ni Kobe. Mr. What? Ulit pa nga nito. Napalunok naman si Rose at pinigilan ng sarili na huwag mainis sa binata. Good afternoon, sir. I am Rose Ellen Montes, applying to be your personal assistant. Wika naman ng dalaga. Napasandal naman si Kobe at tinitigan nga ang papel ng kanyang hawak at ibinalik ang tingin kay Rose. You are hired, Miss Montes. Kindly sign this signature that approving your compensation ranges from 50,000 to 100,000 pesos. Saad pa nga ng binata at itinulak nga ang papel sa harapan ni Rose. Babasahin pa nga sana ng dalagang mga nakasulat sa kanyang papel nang pipirmahan niya nang muling magsalita si Kobe. If you have hesitations, makakalabas ka na ng opisina ko. Marami pang aplikante sa labas na deserving sa posisyon na ibinibigay ko. Pero ang totoo, nagulat lang din naman talaga ang babae sa sasahurin daw niya na 50 to 100,000. Nailing na nga lamang sa isipan si Rose at pinirmahan na nga lamang ang mga papel na nasa kanyang harapan. Done, sir. Sagot nga ng dalaga at iniabot kay Kobe ang papel. You may leave. My secretary will give you instructions. Turan pa nga ng binata at muling tumalikod sa gawin ni Rose. Napatanga naman na naglakad palabas si Rose na nagtataka nga sa buong nangyari. Iniabot nga ng sekretary ang papel at sinabihan pa nga siyang good luck nito. Parang lutang nga na naglakad si Rose palabas ng building. Naisip niyang naging madali ang lahat sa kanyang pagpasok ngayong araw. Lalo na ang sweldong ibibigay sa kanya. Nakagimbal-gimbal. Baka naaalala niya ako kaya tinanggap niya ang papel ko. Tanong pa nga ng dalaga at nagbaka sakaling ang iyon ang rason ni Kobe sa pagtanggap sa kanya sa trabaho. Si Kobe kasi ang nag-iisang binata na tumawag kay Rose nang bago siya nito niloko sa convenience store sa kanilang probinsya. Kaya laking pagtataka nga niya nang makita ang binata sa Maynila at isa pang CEO ng tanyag na kumpanya. Iginugol na nga lamang ni Rose ang kanyang isipan sa paghahanap ng matitirhan. Mahirap din naman sa kanya kung mananatili siya sa hotel. Mas tipid din kasi kung sa isa siyang apartment titira. Nang makahanap nga si Rose ng kanyang apartment ay nakahinga na nga rin siya ng maluwag. Sa wakas, hindi ko na kailangan magsinungaling kila nanay at tatay. Nakangiting wika nga ng dalaga sa kanyang sarili habang buhat ang kanyang bag para makapag-check out na nga sa hotel. Kinalaunan tumawag ang kanyang magulang at masaya nga niyang ibinalita ang kanyang bagong trabaho. Nung una ay bahagyang nalungkot nga ang mga magulang niya dahil hindi nga niya mapapractice ang kanyang pinag-aralan. Pero mabuti na lang at nabigyan nga siya ng suporta ng kanyang ama kaya naging maayos din ang kanilang usapang pamilya. Kinabukasan maagang bumangon nga si Rose para makapasok sa kanyang bagong trabaho. 30 minutos pa nga bago ang kanyang schedule ay nasa tapat na nga siya ng opisina pero hindi siya pinapapasok ng gwardya. Manong guard, dito po talaga ako magtatrabaho. Personal assistant po ako ng CEO. Paliwanag nga ni Rose. Habang nasa biyahe nga si Kobe, naiisip nga niya kung tamang desisyon ba na tanggapin ang anak ng taong balak nga niyang ipakulong. Habang nasa conference kasi ang binata ay bigla na lang tumawag sa kanya si Kurt at ibinalitang may kaapelyido nga ang Montes.
na kumakamkam ng kanilang lupa. Kaya agad nga niyang dinismiss ang meeting at pinapunta nga ang dalaga sa kanyang opisina hanggang sa mapagtanto nga niyang anak nga ito ng lalaking kinaiinisan niya. Naglakad nga papunta sa main door si Kobe at namataan nga niyang may babaeng nagpapaliwanag sa gwardya. Napaangat ng isang kilay si Kobe nang makita kong mapagsino nga ang babae. I think she's a walking trouble. Naiiling pa nga na wika ng binata. Natarantang napatingin nga ang gwardya kay Kobe at napasaludo na nga lamang ito bigla. Good morning, sir. Wika nga nito. Tumango naman si Kobe at nagtanong nga dito. What's the matter? Ito kasing babaeng to kanina pa po pinapaalis eh. Pinipilit niya kasing personal assistant niya raw po siya. Paliwanag nga ng gwardya. At hinawakan sa siko si Rose. Parang may kung anong inis. Nagsidhi sa isipan ni Kobe at inis nga niyang hinila si Rose. She's my personal assistant. Remember her face and all. Sa susunod na magkaroon ka pa ng hindi pagkakakilanlan sa empleyado, ikaw ang tatanggalin ko sa trabaho, understood? Mahabang litanya nga ng binata at dali-dali namang tumango ang gwardya sa kanya. Binitawan na nga ni Kobe ang braso ni Rose at walang sabing naglakad nga papasok ng building. Parang gustong sapukin ni Kobe ang kanyang sarili dahil sa inasta kanina. Dapat hinayaan ko siyang mapahiya at hindi ko dapat hinawakan kahit na anumang parte ng balat niya. Wika pa nga ng binata sa kanyang sarili. Hindi umimik na nakasunod lamang sa kanya si Rose. Sa kanyang amo habang naglalakad nga ito papuntang elevator. Nang iaapak nga niya, ang kanyang paa ay bigla na nga lamang siyang napahinto. Sa harapan ng kanyang boss, pinahinto kasi siya. Take the other elevator. I preserve my privacy. Pagkasabi nun ay napairap na nga lamang sa hangin ng dalaga. Samantalang kanina ay para itong knight in shining armor kung makaasta. Lumipat agad si Rose sa kabilang elevator. Pero bago pa nga sumara ang pintuan ay may tumakbong babae para iharang ang katawan nito. Sorry for the inconvenience. Nahihiyang usal nga ng dalaga. Macy? Takang tanong nga ni Rose na ikinalingon ng babaeng kasabay niya. Gulat na tumingin naman sa kanyang babae at napangiti ito ng malawak. Rose? Oh my, we made it! Masayang usal pa nga nito at napatalon pa nga. Hindi napansin ni Rose na napapatalon na lang din siya kasabay ni Macy. Natanggap tayo! Masayang turan pa nga nito. Napatango naman si Rose bilang pagsang-ayon. Ang galing natin. Kaso ang sungit ng amo natin. Kahapon nga ilang beses na akong nasigawan kahit training pa lang dapat yun. Biglang lungkot nga na sa ni Macy. Naalala naman ni Rose ang senaryo kahapon at kanina kaya bahagya rin siyang nalungkot. Hayaan mo na, para sa pere. Biro pa nga niya sa kausap. Bumukas ang floor kung saan bababa nga si Macy. Hala, dito na pala ako. Usap na lang tayo mamaya sa lunch ha. Sige, hintayin kita. Sagot naman ni Rose at kumaway na nga sa bago niyang kaibigan. Napabuntong hininga na nga lamang si Rose hanggang sa huminto ang elevator sa floor ng kanyang boss. Pagbukas ng pinto na patigagal nga si Rose nang salubungin nga siya ni Kobe ng masamang tingin. Inis itong nakaharap nga sa kanya at halos mag-igting niya ang panga. What the hell are you doing? Hindi kita binabayaran para magtagal sa loob ng elevator. Pikon pa nga nausal nito. Naglakad na nga lamang kaagad si Rose palabas ng elevator at humingi ng dispensa sa kanyang amo. Pagkarating nga nila sa loob ng opisina ay may lamesa sa gilid ng pintuan na nakapangalan sa dalaga. Uupo pa lang sana si Rose nang may iutos kaagad sa kanya ang boss na masungit. Bilhan mo ko ng macchiato sa ibaba. Bilisan mo para mabigay ko yung files na lalagyan mo ng highlights for me to read. Wika nga ng lalaki at nagabot nga ng pera kay Rose. Kinuha naman yun ni Rose at bumaba na nga sa shop ng kapihan. Pero ang nag-iisang coffee shop ay sarado at nakakandado. Paano kaya to? Tanong nga ni Rose sa kanyang sarili at naglakad na nga sa gawi kung saan may iba nga pang tindahan. Halos ilang minuto na nga siyang naglalakad sa gitna ng matirik na araw. Hanggang sa napagtanto nga niyang napalayo na nga siya sa opisina. Kahit irita ay naglakad na nga lamang siya, papunta sa tawiran kung saan may bilihan ng kape na gusto ng kanyang amo. Matapos nga niyang makuhang macchiato na order ni Kobe, ay naglakad na nga rin siya pabalik. Halos lakad-takbo ang ginawa ni Rose para lang mabilis na makarating sa opisina
Nang makatapak na nga ang dalaga sa mismong building ay doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Pawis na pawis ang kanyang dibdib at likod dahil sa layo ng kanyang nilakad. Kaya pakiramdam niya ay magkakasakit na nga siya dahil sa lamig na nilalabas ng aircon. Pumasok ang dalaga sa opisina at nadatnang may iniinom ngang kape ang kanyang boss. Bakit sobrang tagal mo? Inis nga na tanong ng kanyang amo at napatayo pa nga sa inis. Sir, kasi po wala pong kape sa ibaba kaya naglakad pa po ako sa kabilang street. Paliwanag nga ni Rose at iniabot nga ang kape kay Kobe. Tinitigan lamang ng binatang iced coffee na nilapag ng kanyang personal assistant. Are you kidding me? Hindi mo ba nakikita na tunaw na ang yelo nito? Sir kasi po, don't you dare. Mabigat nga ang pagkakabigkas ni Kobe ng kanyang salita, kaya lalong nakaramdam ng takot si Rose. Hindi ko sinabi sa'yong lumakad ka papuntang kabilang kalye. Sa susunod na wala o sarado ang shop na pinupuntahan ko, bumalik ka agad dito. Napatango na nga lamang si Rose at napalunok ng sariling laway. Nagtataka talaga siya kung bakit ganito ang ugali ng boss sa kanya. Siya na nga itong may atraso. Itapon mo tong kapeng binili mo. Utos nga ni Kobe na mabilis namang sinunod ang dalaga. Napakagat ng ibabang labi nga si Rose at napahinga ng malalim para mapigilan ng nagbabadyang luha. Naisip niya kasing napagod lang siya sa walang kwenta. Ito siguro ang downside ng pagkakaroon ng malaking sweldo. Usal nga ng dalaga at pinilit na nga lamang ng umiti. Napansin nga ni Rose ang pagiging masungit at magagalitin nga ni Sir Kobe niya. Ngayong unang araw pa lang niya, kaya nabuo ang desisyon nga niya na isipan na kapag natapos na nga niyang isang buwan at nakuha na nga ang sweldo ay maghahanap kaagad siya ng panibagong trabaho. Sayang din naman kasi ang pagiging summa cum laude niya kung ipaparamdam lang sa kanya ni Kobe ang pagiging syunga niya. I know my worth. Wika nga ni Rose sa sarili at minasahe nga ang kanyang paa. Habang nag-aayos nga siya ng kanyang gagamitin pa uwi, tinawag naman siya muli ni Kobe. Bring this. Tipid na wika nga ng binata at iniabot ang laptop kay Rose. Para saan po sir? Takang tanong nga ni Rose. Napapikit ng mariin naman si Kobe at hinilot ang kanyang sentido. Lahat na lang ba i-explain ko sa'yo? Wika pa nga nito na parang sasabog na nga sa galit. Hindi naman po sir, kaso kasi. Take it and shut the fuck up. Buliw pa nga ni Kobe sa dalaga. Napapiksi naman si Rose at naibagsak na ang laptop dahil sa sobrang gulat. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman dahil nasira niya kaagad ang kabibigay lang na laptop. Kusa na lang tumulo ang luha ng dalaga at nanginginig na pinulot ang sirang laptop na nasa sahig. Tuliro ang isipan ni Rose habang sinasaksak ang kanyang puso. Para naman siyang nabalik sa katinuan ng maramdaman ng mainit na palad na siyang nagpigil nga ng kanyang kamay. Tumingin nga si Rose sa mata ng kanyang boss na kanina lang ay nag-aalab sa galit. Sir, I'm really sorry. Bago pa nga mabanggit ni Rose ang kanyang sasabihin, ay itinayo na nga siya ni Kobe at niyakap. Parang nanlambot naman ang tuhod ng dalaga at hinayaang mapasubsob sa dibdib ng kanyang amo. Pigil luha nga ang ginagawa ni Rose sa pagitan ng yakap sa kanya ni Cole. Pero nang maramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang likuran, ay doon na nga siya napahikbi ng tuluyan. I'm sorry, hindi ko na uulitin. Pagpapatahan nga ni Kobe kay Rose. You don't have to shout at me. I keep trying to give my best pero naiiyak na nga muli ang dalaga at habol hininga itong humihikbi. You did your best. I was exhausted and it consumes me. Wika na nga lamang ni Kobe. Sa kabilang parte ng isipan nga ng binata ay binabatukan na nga niya ang kanyang sarili dahil sa pagyakap na ginawa niya sa personal assistant niya. Nakalaban pa nga niya ang ama pero hindi niya rin naman kayang makita itong umiiyak nang dahil sa kanya. Napamura na nga lamang siya. Hindi nga niya maisip kung ano bang ginagawa niya. Kung bakit. Nang makauwi nga si Rose ay doon niya parang na-realize kung anong nangyari sa kanila ng kanyang boss sa loob ng opisina. Ang tanga mo Rose, nakasira ka ng laptop na nagkakahalagang 100,000. Inis nga na tinapik-tapik ng dalaga ang sariling muka bago tuluyang napatulala. Kinuha niya pa nga ang kwaderno at binilang kung ilang buwan na nga siya dapat magtiyaga sa kumpanya ni Kobe. Kamusta ang araw mo nak?
Tanong naman ni Elena sa kanyang unika iha. Maayos naman po ang trabaho ko, Nay. Tsaka hindi naman po masamang tao ang boss ko. Pilit nga na pinapahimig nga ni Rose na masaya ang kanyang tinig. Mabuti naman at ganoon, salamat sa Diyos. Sagot naman ni Elena. Nag-usap pa nga ng ilang sandali ang mag-ina hanggang sa nakatulog na nga sa pagod si Rose. Sa kabilang banda umiinom nga si Kobe ng alak habang nakatingin sa kawalan. Ilang taon na rin kasi buhat ng mamatay ang kanyang magulang dahil sa aksidente sa eroplano, kaya mag-isa na nga lamang siyang namumuhay sa loob ng kanyang mansyon. Alak na rin ang nagsilbing tulong mula nang mamuhay nga siyang mag-isa. Kinuha nga ni Cole ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang kaibigan. Ilang ring bago nga sumagot ito ng tawag. Come over my house. Make it quick. The new password is 198725. Lasing nga na wika ng binata at ibinaba ang tawag sa kanyang telepono. Pagkatapos ng tawag ay kusa na nga lamang na nakatulog sa ibaba ng kama. Inis ngang bumiyahe si Rose patungo sa bahay ng kanyang boss. Nahirapan pa nga siyang kuhanin ang address nito dahil hindi niya naman talaga alam kung saan ito nakatira. Pumunta pa nga siya sa opisina para mahingi ang address ng kanyang boss. Ilang lipat na nga rin ng taxi ang kanyang ginawa para lang makarating nga sa sikat na subdivision nito. Hinarang din si Rose ng guard sa exclusive village na tinatayuan ng bahay ng binata. Pagkarating niya sa tapat ng bahay, napansin niyang passcode ang kailangan para mabuksan ang gate ng mansyon ng kanyang amo. Dahil hindi niya maalala ang code, inakyat niya ang mataas na gate nito at nasugatan nga sa pagbaksak niya sa sahig. Ika-ikang ang lumakad si Rose papasok at hinampas ang pintuan ng bahay. Nang mapansin nga ang code din ang kailangan. Hayop na busto, halos mamatay-matay na ako sa pagod para sa 50 mil na yan. Hinampas na nga niya ulit ang pintuan hanggang sa bigla na lang nag-pop up sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang amo kanina sa tawag. Pinindot nga ni Rose ang 198725 sa presser at natanga nga siya habang minamasdan ang pagbukas ng pintuan. Napaka-high-tech naman kasi. Kaya ka nasasabihan ng tanga nitong manggagancho mong bus eh. Mahinang usal na nga lamang ni Rose at tinahak na nga malaking bahay. Halos alauna na nga ng madaling araw nang matagpuan nga ni Rose ang kanyang amo na nakahandusay sa sahig. Payapang natutulog ang binata na may katabing mga bote ng alak sa paligid. Napaisip kay Rose kung ano ang tamang gawin sa kanyang amo. Gusto nga niyang hagisan ito ng bomba para magising sa kalasingan pero naisip niya ring walang magpapasweldo sa kanya kung sakali. Inakay nga ni Rose si Kobe pahiga sa kama nito. Naghanap nga siya ng shirt na pamalit sa binata at shorts nito. Sinunod niya kung anong nasa isip niya na rason kung bakit siya pinatawag ng binata. Pikit matang kunyari na hinuhubaran nga niya ng damit ang kanyang boss. Namumutla naman ang kanyang pisngi. Nang makitang nakabalandra na nga ang abs nitong kumakaway sa kanya na talaga namang malapandesal. Tukso naman oh, marupok ako. Wika nga ni Rose sa tonong nahihirapan nang mahubad nga niya ang pantalon ng binata. Pigil hininga ang kanyang ginagawa hanggang sa tanging boxer shorts na lang ang suot ni Kobe. Agad nang humanap nga si Rose ng sando sa cabinet ng kanyang boss para mapunasan nga ito. Pakiramdam niya ay napaparusahan na nga siya sa pamamagitan ng pagpunas sa perpektong sculpture na inuukit mismo ng Diyos. Mapapakanta ka na lang talaga ng Lord patawad. Wika nga ni Rose sa kanyang sarili at napatingala na nga lamang habang dumadampi ang hawak niyang basang sando sa abs ni Kobe. Samantala nang magising nga si Kobe, mabilis na rumehistro ang hangover niya kaya't muli siyang napahiga. Pero dahil sa alarm ng kanyang cellphone ay napilitan nga siyang bumangon. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtantong hubad ang kanyang katawan at nakatupi ng maayos ang kanyang damit sa gilid ng kanyang higaan. Buo pa sa memorya niyang nagkalat ang bote ng alak kagabi sa tabi ng kanyang kama. Pero ni isang bote ay hindi nga niya na nakita. Biglang nagring ang cellphone ni Kobe at napansing secret ang ID caller. Doon nga niya napagtantong tinawagan niya pala kagabi ang kanyang kaibigan. Kaya nang matapos nga ang kanilang usapan ay nagsabi nga siya ng I owe you one.
Pagkarating nga ni Kobe sa kanyang opisina, ay nadatnan nga niyang natutulog ang kanyang personal assistant sa available na sofa. Naningkit ang bilugang mata ni Kobe. Malakas nga, naubo ni Kobe para magising si Rose pero hindi natablan ang dalaga. Kaya muling tumikim si Kobe pero ganun pa rin ang nangyari. Napilitan na nga lamang ang binata na iugoy nga ang balikat ng dalaga. "Wake up, Miss Montes." Wika nga ni Kobe na parang naguhit pa nga sa dila niya ang apelyido ng dalaga. Napamulat ang mata ni Rose at nagmadaling naupo. Nakabusangot ang kanyang boss habang nakatingin sa kanya. "Good morning po, sir." Turan nga ng dalaga. "This is not the place to make your sleep longer. Buy me a coffee." Walang ganang wika nga ni Kobe at dumiretso na nga sa kanyang swivel chair. Gustong mainis ni Rose dahil sa sinabi ng kanyang magaling na boss. Pero pinigil niya ang sarili at lumakad na nga papunta sa shop na nasa ibaba ng kanilang opisina. Walang utang na loob. Inis nga na wika ng babae at naglakad na nga palabas. Kaya lang naman siya napuyat dahil nga inalagaan nito ang lasing niyang boss na si Kobe. Tapos heto ngayon siya at pinapagalitan ulit siya. Ilang linggo ang lumipas at tanging employee-employer relationship lamang ang namamagitan kina Kobe at Rose. Malimit na nga na tumitingin si Rose sa kanyang boss at ilang beses na nga niya itong nahuling nakatingin din sa kanya. Naisip ng dalaga na singilin ang ipinamasahe niya papunta sa mansyon ng kanyang amo pero nagtikom na nga lamang siya ng bibig para hindi na nga lalong ma-disappoint pa sa ugali ni Kobe. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan si Kobe at Rose ay nakikipag-usap sa binatang engineer. Nakatransaksyon ito. Nagbigay naman ng espasyo si Rose sa dalawang kalalakihan dahil nagiging personal na nga ang topic ng mga to hanggang sa may narinig nga si Rose. Natunog mula sa scaffolding at bumagsak ang isang bakal sa paanan ng kanyang amo. Mabilis nga ang naging pangyayari at nakita na nga lamang ni Rose na nasa loob na nga sila ng ospital habang iniinda ng binata ang sariling paa. "It hurts like hell." Sigaw pa nga ni Kobe habang hawak ng doktor ang paa niya. Hinawakan naman ni Rose ang balikat ng kanyang boss para kahit papaano ay mapakalma nga ito. Dahil kahit pati siya ay napapangiwi na nga lamang tuwing ginagalaw ng doktor ang paa ng kanyang boss at mapapamura na nga lamang ito sa sobrang sakit. "Pwede ka nang kumalma. There's no fracture found in your x-ray. Sadyang nabugbog lang talaga ng bakal ang paa mo kaya nagkaroon ng pamamaga ang muscles nito. Talagang masakit." Paliwanag nga ng doktor kay Kobe at tinawag ang atensyon ni Rose. "Mrs. Malik, you may settle the bills at makakapagpahinga na ang iyong mister." Wika nga ng doktor at tumalikod na nga kina Kobe at Rose. Gusto sanang bawiin ni Rose ang sinabi ng doktor pero nahawakan na nga siya ng binata sa braso. "Let her be. Bayaran mo na ang bills at ihatid mo ako sa bahay." Masungit pa nga naturan ng lalaki. Tumalikod naman si Rose sa kanyang boss at hinanap ang cashier ng ospital. Samantalang pagtalikod ni Rose ay napangiti naman si Kobe dahil napagkamalang misis niyang dalaga. Kahit na sinasaway nga siya ng sariling isipan ay hindi nga magawang burahin ni Kobe ang matamis na ngiti na nakapaskil sa kanyang labi. Nang may ayos na nga ni Rose ang lahat ng gastos ng kanyang masamang damong amo, bumalik na nga siya sa pwesto nito at tinawagan ng driver sa opisina para mahatid nga sila ng binata sa mansyon nito. Nagtataka nga noong una ang dalaga kung bakit kailangang isama pa nga siya pa uwi ng mansyon ni Kobe, pero dahil sa ayaw nga niyang makausap ang magaling na lalaki, ay tinikom nga niya lang ang kanyang bibig. "Balikan mo na lang si Rose mamayang 7 p.m. para maihatid na siya pauwi sa kanila." Wika nga ni Kobe at ipinasara ang gate kay Rose. Natigilan pa nga noong unang dalaga dahil hindi binabanggit ng binata ang first name niya. Madalas ay Miss Montes ang tawag nito sa kanya, tapos napapangiwi pa nga ito kung minsan. Nang iniakbay nga ni Kobe ang kanyang braso sa dalaga ay parang napahinto ang paghinga ni Rose sa nangyari. "Bakit kasi hindi ka pa nagpatulong sa driver kanina?" Nagrereklamong usal nga ng dalaga na umabot pa sa pandinig ng kanyang boss. "May sinasabi ka?" Inis naman natura ni Kobe at inihakbang nga ang paa para mapindot sana ang code sa kanyang pintuan. Laking gulat ng binata nang lumapit nga si Rose sa pintuan para i-press ang code nito.
Para siyang natigilan dahil sa pagbukas ng kanyang pintuan. Nang mapalingon naman sa gawin niya si Rose ay ikinubli niya ang sariling emosyon. Pagkapasok nila sa bahay ay hindi nagsalita si Kobe at hinayaan niyang akayin siya ni Rose sa kung saan. Hindi niya ipinapahalata ang pagtataka sa kabila ng reklamong naririnig niya sa dalaga. Kahit pa gusto niyang magtanong kung paano nito nalaman ang pagpunta mismo sa kwarto at kung paano nalaman ng code, wala na nga lamang siyang binabanggit. Pagkapasok sa silid, isinara na nga ni Kobe ang pintuan at tinignan ng dalaga. Paano mo nalaman ang passcode ko at direksyon dito sa kwarto ko? At parang nakapasok ka na dito. Mariin nga na tanong ng binata. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig si Rose habang nakatingin nga sa mga mata ng kanyang boss. Nawala kasi sa isipan niya na hindi pala alam ni Kobe na nakarating na nga siya sa tahanan nito, gayong umalis agad siya bago magising ang binata noong araw na lising ito. Paniguradong wala rin siyang nabanggit sa binata na tinawagan siya nito ng araw na yon. Kasi bali may nabanggit ka sa akin tapos. Don't you dare lie to me, Rose. Uulitin ko, paano mo nalaman ang passcode at direksyon ng kwarto ko? Tanong muli ni Kobe sa dalaga tumakbang papalapit dito. Kahit sa paika-ikang paglalakad ni Kobe, hindi niya inindang masakit na paa. Nangamba naman sa takot si Rose dahil sa itsura ng kanyang boss. Sir, kasi galing ako rito sa bahay mo nung nakaraang tinawagan mo ko. Wika nga ni Rose. Napaangat naman ng isang kilay ang binata, takang tumingin nga kay Rose. I called you? For what? Tanong pa nga ni Kobe at pilit na inaalala ang sinasabi ng kanyang personal assistant. Nung lasing ka, pinapunta mo ako rito para linisan ka. Kaya yon, binihisan kita at pinunasan. Wala akong ginawa sa katawan mo Promise yun. Paliwanag pa nga ng dalaga at nagtaas pa nga ng kamay. Kinabig naman ni Kobe ang bewang ni Rose para madikit dito sa katawan niya. He loves teasing her, pero hindi niya ina-expect na mas masaya palang marinig mula sa kanyang personal assistant ang sarili niyang pangalan. Hinayaan nga ni Kobe na maglandas ang kanyang palad sa likuran ni Rose. He remembers the night, yung gabing nakakaramdam siya ng init sa kanyang katawan na hindi makalimutan. Noong una ay gusto nga niyang masuka sa sariling naiisip. Paano nga naman kasi kung secret ang nagbihis sa kanya? Naisip nga niyang napapagkamalan na nga siyang bakla ng kaibigan. Kaya ngayong nalaman niyang si Rose ang pinanggalingan ng init na nararamdaman niya sa kabila ng kalasingan, ay nakaginhawa nga sa kanya. Sir, keep your personal space please. Tura naman ni Rose at napahawak na nga lamang sa dibdib ng binata. Napakaliit na lang ng distansya ng kanilang muka. I will do whatever I want. Sagot naman ni Kobe at tinawid ang pagitan ng labi nila ni Rose. Itinulak pa nga ito bahagya ng dalaga. Ngunit dahil sa pagiging mapusok nito ay nadala na nga lamang si Rose sa bawat galaw niya. Namalaya na nga lamang ng dalaga na lumalalim na nga ang paghalik sa kanya ng kanyang boss. Nang masandal na nga ang kanyang likod sa malambot ng kama, ang mapang-akit na halik ni Kobe sa kanya ay hindi niya masabayan kaya't ito na nga rin mismo ang nagturo sa kanya. Move your lips for me, babe. Wika pa nga ni Kobe at sinundan naman ni Rose. Ginaya nga ng dalaga ang bawat galaw ng binata kaya napangisi ito sa pagitan ng kanilang halik. For some reason nakalimutan nga ni Rose ang lahat ng ginawa sa kanya ni Kobe. Ang tanging naiisip niya na lang ay ang binata na nga rin mismo. Kusang bumitaw si Kobe sa halik at hinagkan nga ang noo ni Rose. Niyakap niya ang dalaga na para bang pagmamay-ari nga niya ito. Kahit pa naguguluhan nga sa kanilang sitwasyon, si Rose naman na hindi nilabanan ng agos ng pangyayari. Minsan lang po ako maging marupok, tsaka kapag niloko po ako ng gwapong to. Okay lang kasi gwapo naman, kaysa magpaloko po ako sa pangit. Nakakalokang sabi pa nga ni Rose sa kanyang sarili. Mindset ba? Mindset. Ilang minuto lang ay hindi na nga natiis pa ni Rose ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng kanyang boss. Kaya't una na nga siyang nagsalita. Bakit mo ginawa yun? Tanong nga niya. Natigilan nga si Kobe sa paghagod niya sa buhok ni Rose
at napatingin sa magandang mata nito. What? Nagugulhang balik tanong nga ng binata. Naupo nga si Rose at sumandal sa headboard ng kama. Inayos niya ng bahagyan kanyang pencil cut na palda at humarap nga sa binata. Yung sa convenience store, bakit mo nagawa yun? Sambit ulit ni Rose. Hindi ka naman pala mahirap eh. Napangiti nga si Kobe nang maalala nga ang pangunahing rason niya sa naganap sa Santa Rita. Noong una ay intensyon niya lang talaga na pahirapan ng dalaga dahil sa nagawa ng ama nito. Pero ngayon ay parang siya na mismo ang pinapahirapan ng dalaga dahil nga sa nararamdaman niya dito nang hindi sinasadya. I'm sorry for that. Paunang bigkas na nga lamang ng binata at nangunot na nga lamang ng noo si Rose. Hinampas nga ni Kobe sa balikat ng dalaga. Why? Natatawang tanong nga ni Kobe. Ang sama mo. Wala na nga akong pera nung mga panahong yun eh. Tinitipid ko nga ang sarili ko para lang mabawasan na ang gastos tapos ikaw naman tong papasok sa 7-Eleven na walang pera at manggagancho ng mahirap na nilalang. Mahabang litanya nga ng dalaga at umaktong nagtatampo. Bigla namang napaseryoso si Kobe at masuyong niyakap ang dalaga. Nabura ang mapaglarong ngiti nito sa labi. I'm sorry. It was unfortunate that I took advantage of you. Hindi ko naman alam na mahirap ka. I thought you were aligned in higher class society. Paliwanag pa nga ng pinata. Bakit ka ba nagpunta sa Santa Rita? Sunod na tanong nga ni Rose. Natigilan naman si Kobe at iniisip kung ano ba ang dapat niyang sabihin na rason. Dahil ang rason naman talaga ay para makuha sa kanila ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang magulang at para na rin mapakulong ang ama nito. Napalunok ng bahagya si Kobe at napabuntong hininga. I just have to settle my property. Maikling paliwanag na ng binata. Hindi naman na nangulit pa si Rose at hinayaan na nga lamang si Kobe. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na nga ng dalaga na tumungo sa ibaba at magpahatid na nga sa driver. Hinayaan naman ng binata ang kagustuhan ni Rose at hindi na nga inihatid pa ang dalaga. Naguguluhang naiwang mag-isa sa malaking mansyon ang bilyonaryong binata, samantalang balisa naman si Rose sa kanyang sarili hanggang sa makarating nga ito sa kanyang bahay. Matapos ang isang linggo na pagpapagaling nga ni Kobe, ay ginampanan nga ni Rose ang kanyang tungkulin. Sa isip ng binata ay iniiwasan nga siya ni Rose dahil na nga rin sa pagiging mailap nito. Nagbago bigla ang pakikitungo nito sa kanya matapos ang kanilang halik nung makalawa. Hindi siya nito pinapansin at tanging patungkol lang sa trabaho ang palaging nagiging agenda ng dalaga sa kanya. Kaya naman binilhan nga ni Kobe si Rose ng isang bulaklak para dalhin sa opisina at masurpresa nga ang dalaga. Baliw na kung baliw pero ito ang gustong gawin ng puso niya. Sa kabilang banda, nagmumukmok nga si Rose habang tinitignan ang kanyang cellphone na may litrato nga ni Kobe. Aminado sa sarili na nagtatampo nga siya sa binata dahil hindi nito nilinaw ang tungkol sa kanilang dalawa. Wala akong karapatang magtampo kasi wala naman kaming label. Iritang wika nga niya sa kanyang isipan. Tumayo ang dalaga para pumunta sa powder room. Bagsak ang kanyang balikat bago pumasok dito. Ngunit laking gulat nga niya nang may pamilyar na bulto na siyang may dala ng bulaklak habang may kayakap na babae. Kobe? Hindi makapaniwalang usal nga ng dalaga. Napatingin ang binata sa kanya at bahagyang kumalas sa pagkakayakap sa hindi kilalang dalaga. Parang nasa drama naman ang ganap ni Rose dahil tumakbo pa nga siya palayo sa binata kasabay ng pagpatak ng pasaway niyang luha. Mabilis namang nahabol ni Kobe si Rose at hinawakan ito sa braso. Iniwaksi ka agad ni Rose ang kamay ni Kobe. Sorry sir, wala po akong nakita. Matapang natura ng dalaga at napaluhang labis. Ngayon lang napagtanto ni Rose na hindi siya dapat nag-expect ng kahit na ano mula kay Kobe, lalo na at napakalayo ng kanilang agwat sa buhay. At hindi rin naman imposibleng magkaroon nito ng ibang karelasyon dahil sa estado nito sa buhay at malamang maraming nagkakagusto dito. Niyakap nga ni Kobe si Rose at hinayaang mag-iiyak sa kanyang bisig. It's not what you thought. She's nothing. Wika pa nga ng binata. Nothing? Ako rin naman 'di ba? Nothing lang din. Natatawang tanong nga ni Rose at nakipagtitigan kay Kobe. Bigla na lang may tinig ng babae sa likuran ni Rose at napalingon sila dahil dito. Kuya,
Uwi na ako sa bahay. Pinapakamusta ka lang naman ni Mama eh. Nanlalaking matang nagpalipat-lipat ang tingin si Rose sa dalagang kayakap ni Kobe kanina. At sa binata, Kuya? Mahinang usal nga ni Rose sa sarili habang pinoproseso sa kanyang isipan ng lahat ng posibilidad. Napangisi ang dalaga kay Kobe at nagsabing, update ko na lang si Mama at sasabihin kong ikakasal ka na. By the way, nice meeting you future cousin-in-law. Wika nga nito at hindi na nga hinintay ang sasabihin ng dalawa. Malawak naman ang ngiti sa labi ni Kobe at nagbigay ng malisyosang tingin kay Rose. Paano ba yan? Wala nang atrasan to. Masuyong wika nga ni Kobe at hinawakan ng kamay ng dalaga. Anong ibig niya sabihin na kuya kanya? Pagbabali walang tanong nga ni Rose sa binata. She's my cousin. Binisita niya lang ako rito sa opisina dahil utos ng tita ko. Nakangiting sagot nga ni Kobe. Selos ka no? Pangasar pa nga nito. Napanguso naman si Rose at namumulang tumagilid. Hindi wala naman akong karapatang magselos eh. Sagot pa nga ng dalaga. Nagulat nga si Rose nang umangat sa ere ang kanyang paa at napakapit na nga lamang sa matipo ng binata. Anong ginagawa mo? Kagagaling lang ng paa mo tapos inaabuso mo na kaagad. Masungit na saway nga nito. Okay na po ang paa ko. At bibigyan po kita ng karapatang magselos. Let's make things clear between us. Ayoko nang mauulit to. Wika nga ng binata at dinampian ng isang halik sa noo si Rose. Hindi naman nagsalita kahit anong dalaga at isinandal na nga lamang ang sarili sa matigas na dibdib ni Kobe dahil sa totoo lang ay miss na nga niya ito. Naging maayos ang usapan ni na Kobe at Rose. Ngunit may isang gustong habili ng dalaga sa binata. Na kung maaari bago maging opisyal na maging magnobyo at magnobya sila, ay puntahan muna nila ang magulang ni Rose para mapakilala nga ito. Kaya nang kinagabihan ay excited na nga na hinihintay ni Rose ang tawag ng kanyang magulang para ibalita ang pagdalaw niya sa mga ito. Anak, kamusta ka naman? Wika nga ng ama ni Rose. Nanibago naman ang dalaga dahil sa tono ng kanyang ama. Parang may hindi tama sa kanyang pandinig. Ayos lang po ako, may nangyari po ba? Sagot nga ni Rose. Narinig niya pa nga ang pagbuntong hininga ng kanyang tatay Jaime at ipinasa ang cellphone sa kanyang ina. Nay, tanong nga ni Rose nang marinig ang mahinang higbi ng kanyang nanay Elena. Ano pong nangyari? Rose anak, ang tatay mo ay pinadala ng sulat mula sa presinto. Maaaring makulong ang tatay mo. Sagot nga ng nanay ni Rose at tuluyan na ngang napaiyak. Pero paano po? Bakit? Nagugulhang tanong ng dalaga. Yung pinagsanlaan ng lupa ay hinihila ang kanyang property dahil hindi pa nangangalahati ang naibabayad ng tatay mo sa kanila. Sagot naman ni Elena. Napapikit ng mariin at inalala ang lupang naisanla ng kanyang ama para maipanggamot nga niya sa sakit na pneumonia at dagdag matrikula na nga rin sa kanyang pag-aaral noong siya ay nasa kolehiyo pa lang. Gipit kasi ang kanilang pamumuhay kaya't isinanla nga ni Jaime ang lupa sa isang mayamang mag-asawa. Gustuhin man ni Jaime at Elena na makausap ang tagapagmana ng mag-asawa ay hindi nila magawa sapagkat hindi naman nila ito kilala at tanging sa pangalan lamang kilalang binata. Uuwi po ako, mariin na sambit nga ni Rose. Kinabukasan magaang mata ng dalaga na pumasok sa opisina para mag-file ng leave. Ngunit pagdating ng kanyang soon-to-be boyfriend, ay mabilis nga siya nitong niyakap at hinagkan sa buhok. Bakit ka umiiyak? Don't tell me dahil na naman sa pinsan ko. I told you, wala nang ibang babae ang hahanapin ko bukod sa'yo. Malambing nga naturan ni Kobe at dinampian pa nga ng maliliit na halik ang magang mata ni Rose. Pero sambit naman ni Rose, uuwi ako sa amin. Kailangan nila nanay ng tulong ko. Sagot nga ni Rose. You can confide on me. Nandito lang ako. Tura naman ni Kobe. May lalaking balak ipakulong si tatay. Paunang saad nga ni Rose at tinitigan ng magagandang mata ng binata. Tungkol yun sa lupa namin sa probinsya. Isinanla kasi ni tatay ang maliit naming taniman para maigastos sa akin nung college days ko. Nagkasakit kasi ako sa baga at kinailangan ng 6 na buwang gamutan. Tapos, dumagdag pa doon yung mismong fee na kailangan ko sa school para makapag-take ako ng exam. Kaya yun, no choice kundi isanla
ang taniman. Yun nga lang dumating ang tagapagmana ng mag-asawa na nakausap nila tatay. Ngayon, dinemanda ang tatay ko kaya kailangan kong uwian sila para makatulong. Paliwanag nga ni Rose. Napansin naman ng dalaga ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang kaharap na lalaki. Hindi rin nakatakas sa paningin ni Rose ang paglunok ni Kobe. Gayon din ang paglamlam ng mata nito. Sasamahan kita. Uuwi tayo sa inyo. Wika ni Kobe at bahagyangang napangiti. Masayang yumakap naman ang dalaga sa bewang ng binata at tuwang-tuwa sa tingin nito. This means so much to me. Usal pa nga ni Rose at tinampian ng halik sa labi si Kobe. Nagbago naman bigla ang temperature sa loob ng opisina. Iniangat nga ni Kobe si Rose upang magpalit sila ng pwesto. Naupo nga si Kobe at kinandong ang dalaga. Napailing na nga lamang si Rose dahil sa kapusukan ng binata. Hinawakan nga ni Kobe ang batok ni Rose at siniil ng halik. Bahagya pang lumandas ang kamay ni Kobe sa kanyang hita. Ito ang siyang bagay na nagustuhan ni Rose kay Kobe, ang pagiging marespeto. Alam kasi nito ang limitasyon niyang dalaga at nirerespeto ni Kobe ang kagustuhan ni Rose at magulang nito. Nang matapos ang kailangang dokumento ni Kobe sa kanyang opisina, napansin ni Kobe na paulit-ulit itong nagdadial ng tawag. Nakakunot ang noo nito habang hawak ang bagahe na kanilang bitbit pa uwing probinsya. Nagpresenta kasi si Kobe na ito na nga ang bahala sa lahat nilang dalahin, kaya't buhay prinsesa namang hinayaan ni Rose ang dalaga. Halos minuto lang ang tinagal ni na Kobe at Rose sa eroplano at nakarating na nga sila sa mismong bayan nila Rose. Nang makabiyahe nga sila sa ng tricycle at nakarating nga sa kanto ng tahanan ng dalaga, ay sinalubong na nga rin sila kaagad ng magulang nito. Ngunit bago pa makarating ang mga to sa kanila, ay kinausap na nga ni Kobe si Rose. Can you introduce me as Hamza? Bulong nga ni Kobe. Nagtataka namang tumingin si Rose sa lalaki at nagkunot ang noo. Magtatanong sana ang dalaga ngunit niyakap na nga siya ng kanyang ina. Naku, sobrang ganda talaga ng nag-iisa naming anak. Wika nga ni Elena at hinagkan nga si Rose. Siya ba ang boss mo? Abay kay gwapong batang ire, kamukha ng mga dayuhan. Sambit pa nga ni Elena at iniabot nga ang kamay ng binata para makapagmano nga ito. Good afternoon po. Nakangiting wika nga ni Kobe sa nanay ni Elena. Mabilis namang kinabig ni Jaime ang kanyang asawa at sinamaan ng tingin si Kobe. Kusang napabitiw naman ang binata sa kamay ng ginang at natatawang umiling naman si Rose sa kanyang nasaksihan. Pumasok na kayo bago pa ako makagulpi ng bisita. Pabirong saad nga ni Jaime at siniko nga siya ng asawa nito. Habang naghahain nga ang mag-asawa, nang pananghalian ay nasa labas naman sina Kobe at Rose. Naikwento na halos ng dalaga ang lahat ng kanyang pagkabata sa paligid ng kanilang maliit na bukirin. Masayang nakikinig naman si Kobe at naghihintay ng tamang tiyempo para magpaliwanag. Iho, ano nga ulit ang buong mong pangalan? Para naman kapag nagdatingan ng tiyahin nitong si Rose ay mabanggit ko ang nang maayos. Nakangiting wika nga ni Jaime habang nasa hapagkainan na nga sila. Laking pasalamat nga ni Kobe dahil walang pagkain ng kanyang bibig. Dahil kung hindi, ay naibuga na nga niya ang laman ng kanyang bibig o di kaya ay nasamid na nga siya sa tanong ng ama ni Rose. Never in his life na ikinahiya nga niya ang sariling pangalan. His name is power and authority sa lahat ng maabot nito. Bago pa man makasagot si Kobe, ay kumatok na nga sa pintuan ng pamilyang Montes. Pinapasok naman ni Elena ang hindi inaasahang bisita at inimbitahan nga ito sa pagkain. Mabuti naman at iniurong ng may-ari ang demanda sa iyo, Jaime. Nakukuha talaga sa dasal ang lahat. Wika nga nito bago matulos ang paningin sa gawin ni Kobe. Kinurap nga niya ang mga mata at kinusot-kusot pa. Bakit hunyo? Nagtatakang tanong nga ni Elena sa kanyang bisita. Hindi ba't ikaw si Mr. Malik? Cole Hamza Malik? Kinakabahang tanong ng pulis na kaibigan ng magulang ni Rose. Ibinaba naman ni Jaime ang kubyertos sa hawak. Napatigil naman si Elena sa kanyang pagsubo ng pagkain ng dahil sa gulat. Si Rose naman ay pinapanood ang nangyayari at hinihintay ang isasagot ni Kobe. Yes po, I'm Kobe, Hamza Malik. Wika nga ng lalaki. Ibinagsak naman ni Jaime ang kanyang kamay sa lamesa at galit na tumayo. Anong binabalak mo sa anak ko?
Naturan nga ng ama ni Rose at hinila ang damit ni Kobe. Mabilis namang iniawat ni Elena ang kanyang mister. Gayon din ang ginawa ni Junio at inutusan nga si Rose na ilabas ang kanyang bisita. Hindi agad nagtanong ang dalaga sa binata. Hinayaan niya itong magpaliwanag. Wala akong intensyon na kahit na ano. Wala akong balak na masama sa pamilya mo at lalo na sa'yo. Paliwanag nga ni Kobe at hinawakan ang kamay ng dalaga. Ano pong ginawa mo? Bakit ganun ang reaksyon ni tatay? I was stupid enough to sue your father. Ako ang tagapagmana ng mag-asawang Malik. At first, gusto kong gantihan ka, pero hindi ko in-expect ang lahat na magugustuhan kita. Saad nga ni Kobe at napatingin nga sa sahig. Pinigilan naman ni Rose ang mapangiti. Hindi ka pwedeng kiligin, girl. Gigi ang tatay mo kay Crush. Usal pa nga ng dalaga sa kanyang sarili. Pinatawag nga ng ina ni Rose ang dalawa nang makakalma na nga ang tatay ng dalaga. Naupo nga si Jaime sa tapat ni Kobe at tinabihan ng mag-ina. Seryosong nakatingin ng ama ni Rose kay Kobe habang sinasabayan naman ito ng tingin ng binata. Ipaliwanag mo, ang gusto mo at makakaalis ka na. Sambit nga ni Jaime at mabilis nga siyang sinaway ng kanyang asawa. I have no bad intentions with. Magtagalog ka. Kami pang mag-adjust para sa'yo. Pagputol pa nga ni Jaime sa sasabihin ni Kobe. Wala po akong masamang intensyon sa pamilya nyo. Pinalabas kasi ng abogado ko na kinamkam nyo ang lupa at wala itong binanggit na kayo ang tunay na may-ari. Huli na nang malaman kong sanlalang pala ang portion ng lupa na yon. Wika nga ni Kobe at napatingin kay Rose. Wala po akong intensyon na iwan, saktan o gawa ng masamang anak nyo. Kaya nga po ako naparito para formal na magpaalam. Para ligawan pang nag-iisa nyong anak. Dagdag pa nga ni Kobe. Simula ng kanilang usapan ay inayos nga ni Kobe ang lahat. Bumalik siya sa Maynila at kinuha ang kanyang kailangan sa opisina. Hindi pinilit ni Kobe ang kanyang sarili sa mag-asawang Montes. Hinayaan niyang mangyari ang kagustuhan ng mga ito alang-alang sa pagsunod. He wanted to be his father's son by providing his sincerity. Kung paano ang nakita niya sa kanyang ama, ay gayon ang gusto niyang ipakita sa magulang ng dalaga. Ilang buwang pinatunayan ng binata ang kanyang sarili matapos ang matamis na oo ng ama ni Rose. Sinasamahan niya itong magtanim sa umaga hanggang tanghali at sa hapon naman ay ginagawa niya ang kanyang trabaho sa opisina. Mabuti na lang din at may internet na nga sa probinsya na ginagamit ni Kobe para maipasa ang kailangan niya sa kumpanya. Minsan nga ay tumatakas sina Rose at Kobe sa paningin ng ama ng dalaga na suportado naman ni Elena. Sa tuwing inuutusan nga ni Jaime ang kanyang anak, itakas halik ang ginagawa ni na Kobe at Rose. Matyagang hinihintay naman ng binata ang bawat kasabikan nila sa isa't isa. Hanggang sa humupa nga ang gulo. Iniurong nga ng tuluyan ni Kobe ang kaso laban sa ama ni Rose at ipinangalan ng binata sa ama ni Rose ang titulo ng lupa. Nung una pa nga ay ibinibigay nga ni Kobe ang 10 ektarya para sa regalo sa pamilyang Montes. Ngunit hindi pumayag si Jaime. Ayaw kasing ibigay kahulugan kay Kobe na mabibili ang pakonsuelo at pagpapatawad ng ama ni Rose. At walang balak nga si Jaime na ibenta ang kanyang pagpapatawad sa mayaman na binata para maintindihan nito na hindi lahat ay mabibili ng pera. Nak, tawag ka ni Rose. Wika nga ni Jaime kay Kobe at iniabot ang cellphone. Magkasama kasi sina Rose at Elena sa pamimili ng handa para sa kaarawan ni Kobe. Salamat tay. Sagot naman ni Kobe at kinuha nga ang cellphone. Matapos nga ang 6 na buwan, nang paglilingkod ay nagkasundo nga si Kobe at ang ama ng babaeng minamahal niya. Importante kasi sa kanya na makuha ang pabor ng magulang ni Rose dahil binabalak nga nitong pakasalan. Katulong ang magulang ni Rose ay naasikaso ni na Kobe at Rose ang lahat ng pangangailangan sa kasal ng dalawa. Gayon din ang tanging malapit na bisita ng dalaga na tanging si Macy lang na nakasabay niya noon at ipinatawag nga ni Kobe sa probinsya kasama ang kaibigan nitong si Kurt para makatuwang sa trabaho ng binata. Masayang nakaupo ang mga saksi sa kasal ni na Kobe at Rose. Bagaman, hindi nag-umpisa sa maayos na sitwasyon ng dalawa, nagtapos naman sila
sa magandang pangyayari. Kitang-kita naman ng dalaga kung paano ang plastikan na nagaganap sa mismong circle of society ng kanyang mapapangasawa. Panay kasi ang ngiti ng mga to sa kanya, pero nahuhuli nga rin niya ang asiwang tingin ng iba tuwing tatagilid siya. Ang tanging maayos na pakikitungo lang na natanggap ni Rose sa kanyang bisita ay ang magkasamang Rian Esther Juarez at escort nitong sikat na bachelor. Pero kahit na ganoon, wala na nga silang pakialam dahil ang mahalaga ngayon ay sila, ang kanilang nararamdaman at ang kanilang pag-iisang dibdib. Hanggang sa, "You may now say your vow." Wika nga ng paret iniabot kay Rose ang mikropono. Nakangiting humarap nga si Rose sa kanyang asawa. "How fortunate am I na matawag kitang mine. Bawat araw, nararamdaman ko ang pagmamahal mo at tiwala. At hinahayaan mo akong mag-grow as an individual. Sa mga panahon na nakasama kita, sobrang saya ko talaga at ang dami kong natutunan. At talagang ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo sa akin. Andiyan ka palagi para sa akin. You inspired me to grow. At hinayaan mo ko na maniwala sa sarili ko. At ikaw ang dahilan kung bakit mas nagtiwala ako sa sarili ko at sa Panginoon. I swear to be your voice of wisdom, your closest companion, and your wife. I pledge to honor, love, and adore you throughout your life's journey. Kahit saan sasamahan kita." Nagpunas naman ng luha si Kobe at tinaputan pa nga siya ng kanyang kaibigan ng tissue. Nagtawa na naman ang mga bisita dahil hindi na nga napigilan ng binatang mapaiyak. Kinuha nga ni Kobe ang mikropono at masayang tumitig sa dalaga. "You've shown me that two individuals who work together with mutual respect, trust, and open communication ay mas malakas at mas masaya sa kanilang pagsasama. Nakita ko ang positivity mo, yung naging optimistic ka kahit na nga nahihirapan ka na dating mag-isa sa Maynila. Mas pinahirapan pa nga kita. Pasensya ka na. Hindi ko naman nakalain na yun din ang magiging tulay para mas ma-inlove ako sa'yo. Today I say I do, but that means I will. I will clasp your hand in mine and stand by your side in good times and bad. And I commit myself to your success, happiness, and smile. I will always love you. Grant me the palm of your hand at ibibigay ko lahat ng makakapagpasaya sa'yo. Mahal kita." Ibinalik na nga ng binata ang mikropono sa assistant ng pare at humarap muli sa paring nagkakasal sa kanila. "And finally, by the power that has given to me by God Almighty, now I can present to you Rose Ellen Montes Malik and Kobe Hazam Malik is now husband and wife. You may now kiss the bride." Saad nga ng pare. On cue namang iniangat ni Kobe ang belo ni Rose at hinalikan nga ito ng marahan. Halos ayaw pa sanang ihinto ni Kobe ang paghalik sa kanyang asawa ngunit napuno ng hiyawan ang buong simbahan at narinig niya ang pito ng ama ni Rose. Nakangiting nakatingin nga sina Rose at Chloe sa isa't isa. Masaya nilang tinahak ang buhay mag-asawa. Hindi man perpekto ang relasyon ng dalawa, pero habang magkahawak ang kanilang kamay, lahat ay nagiging magaan at sumasayaw sa agos ng buhay. Biniyayaan na nga ng 5 lalaki at 2 babaeng anak ang mag-asawang Malik. Halos lahat nga ay nagmana kay Kobe sa mukha nito. At bilang lang ang ibang parte sa mga anak nila ang nakuha kay Rose. Gayunpaman pinalaki ng mag-asawa na marespeto ang kanilang mga anak at may banal na takot sa Diyos. Nanatili namang kaibigan ni Rose si Macy na ngayon ay asawa na nga ng best friend ni Kobe na si Kurt. Dahil namayapa na nga ang magulang ni Kobe, ang tanging tumatayong magulang nito na si Liani ang tinuturing na lola ng kanilang anak. At nakakaintindi naman ang mga bata sa nangyari sa namayapa nilang lola. Habang nakaupo sina Kobe at Rose, ay magkahawak ang kanilang kamay na natingin nga sa payapang kalangitan. Now, he realized that all things work together for good. Each questions and prayer back then is an answered prayer now. Wala na ngang mahihiling pang mag-asawa, kundi ang maayos na kalusugan. Hindi lang para sa kanila,
kundi para na nga rin sa kanilang mga mahal sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Rose at Kobe. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Anita Hernando, Emily Borac, Augusto Serafanan, Julia Takatak, Nesbeth Hanaban, Eden Make, Presbyteros Rose, Eva Fajardo, Rovsky Sunyo, Imelda Akunan, Tess, Rex Roy, Ostonalito, Lovina Galang, Merlilyn, Lynn Lee, Marilu Flores, Helen Morillo, Anita, Ellie Evangelista Anderson, Susan Opaga, Amy Regalado, at shoutout na rin